Marami pong salamat Panginoon at welcome po sa inyong lahat. Ang ating aralin ay tungkol sa MTV MLE2 Quarter 4, Weeks 1 and 2, MELT number 35. MELT number 35. Use the conventions of writing and composing journal entries and letters. Pagsulat ng tala-arawan at liham. Natutuhan mo sa nakaraang markahan ang tungkol sa mga pagsulat ng sanaysay, angkop na panahunan ng mga salitang kilos, paggamit ng salitang kilos sa pagsasalaysay ng simpleng karanasan, at iba pa. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tala-arawan at liham. Ipaliliwanag sa iyo ang mga bahagi ng liham. Tutukuyin mo ang mga bahaging ito upang matutuhan mo ang tamang pagsulat ng tala-arawan at ng liham. Mayroon ka bang matalik na kaibigan na nasa malayong lugar? Nais mo ba siyang kamustahin? Nakagawa ka na ba ng isang liham para sa iyong kaibigan? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Basahin mo ang isang liham ni Ana para sa kanyang matalik na kaibigan na si Lisa. Ikalabimpito ng Mayo, 2021. Mahal kong Lisa, musta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Isang taon na pala nang lumipat kayo ng tirahan. Kumusta ang pag-aaral mo? Nagsasagot ka rin ba ng mga module? Ano-ano ang mga ginagawa mo araw-araw? Araw-araw kong isinusulat ang mga mahahalagang nangyayari sa akin. Ginagawa kong tala-arawan ang kulay lila na kwadernong ibinigay mo sa akin. Nakatutuwang basahin at balikan ang bawat karanasan na nakasulat doon. Mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Ang iyong kaibigan, Ana. Subukan natin kung naunawaan mo ang liham ni Ana para kay Lisa. Kailan isinulat ni Ana ang kanyang liham? Ano ang sinabi ni Ana kay Lisa? Alam mo ba kung paano gumawa ng isang liham? Ano kaya ang mga bahagi nito? Sinulat ni Ana ang liham noong 17 ng Mayo, 2021. Kinukumusta ni Ana si Lisa tungkol sa kanyang pag-aaral. Tinatanong din niya kung ano-ano ang ginagawa niya araw-araw. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang liham at ang mga bahagi nito. Ang liham ay isang paraan ng pagsulat ng isang mensahe na naglalaman ng mga nais mong iparating o ipaabot sa isang tao. Ang liham, pagkakaibigan, ay may 5 bahagi. Ang mga ito ay ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Narito ang mga bahagi ng liham. Petsa. Tinutukoy nito kung kailan naisulat ang liham. 17 ng Mayo, 2021. Bating panimula. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Para kay Lisa. Mahal kong Lisa. Katawan ng liham. Sinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Bating pangwakas. Sinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan.
ang iyong kaibigan. Lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. At ang nagpadala ng liham ay si Ana. Ano nga muli ang mga bahagi ng liham? Petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. Narito ang mga dapat mong tandaan sa mga bahagi ng liham. Petsa, tinutukoy nito kung kailan na isulat ang liham. Bating panimula, sinasabi rito kung para kanino ang liham. Katawan ng liham, isinusulat dito ang mensahe o nais mong ipabatid. Bating pangwakas. Sinasaad sa bahaging ito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinulatan. Lagda. Dito naman isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Ngayong alam mo na ang mga bahagi ng liham, narito naman ang wastong tuntunin sa pagsulat nito. Una, tiyakin na nakasulat sa malaking titik ang unang letra ng unang salita ng bawat pangungusap. Tingnan mo ang letra ng bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. Makikita mo ang lahat ng letrang may bilog na sumusunod sa tuntunin bilang isa. Ipasok ang unang linya ng bawat talata. Ang kumusta ka na ay nakapasok. Gayun din ang araw-araw kong isinusulat ang mga mahahalagang nangyayari. Gayun din ang mag-iingat ka palagi at sana ay magkita tayong muli. Iyan ang linya ng bawat talata. Ito ay nakapasok. Ikatlong tuntunin, tiyakin na wasto ang paggamit ng mga bantas tulad ng tuldok, kudlit, kuwit, at iba pa. Tingnan mo sa bahagi ng liham na ito. Ang lahat ng bantas ay nilagyan ko ng salungguhit upang makita mo ang wastong gamit nito. Kaapat, tiyakin na wasto ang pagbaybay ng mga salita. Ikalima, tiyakin na may sapat na espasyo sa bawat gilid ng pinagsusulatan. Makikita sa gilid na ito na may sapat na espasyo. Gayun din sa kabila, sa baba, at sa itaas. Nabanggit ni Ana kay Lisa ang tungkol sa kanyang tala-arawan. Basahin natin ang tala-arawan ni Ana. Lunes, ika-1 ng Mayo, 2021, ganap na ika-7 ng gabi. Ibinili ako ni Nanay ng sapatos. Napakasaya ko dahil ito ang sapatos na matagal ko nang gusto. Tinitingnan ko ito palagi habang ito ay nakadisplay sa tindahan. Natutuwa talaga ako. Martes, ika-2 ng Mayo, 2021, ganap na ika-7 at kalahati ng gabi. Nasagi ko ang paboritong paso ng halaman ni Nanay. Nabasag ito. Sinabi ko kay Nanay ang nangyari at humingi ako ng tawad.
Niyakap ako ni nanay at sinabi niya na mag-ingat na lamang sa susunod. Ano ang nabasa mo sa tala-arawan ni Ana? Ano ang kanyang isinulat sa kanyang tala-arawan? Ano ang napansin mo sa pagsulat ng isang tala-arawan? Ang tala-arawan ay pagsusulat ng sariling karanasan ng isang tao. Maaaring tungkol ito sa masaya, malungkot, nakagugulat at nakatatakot na karanasan. Nakatutulong ito na maipaalaala sa atin ang mga pangyayari sa ating buhay. Ito ang Venn diagram. Makikita mo rito ang pagkakatulad at pagkakaiba ng liham at tala-arawan. Ang liham ay may petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang tala-arawan naman ay may petsa, oras at katawan. Ang liham at tala-arawan ay may parehong tuntunin. Ngayon ay alam mo na ang pagkakapareho at pagkakaiba ng liham at tala-arawan. Nais mo bang makapagsulat ng isang liham at isang tala-arawan? Narito ang gawain natin bilang isa. Basahin ang ipinahahayag ng bawat pangungusap. Isulat ang L kung ito ay tungkol sa liham at C kung tala-arawan. Nakapagpapahayag ng mahalagang detalye sa araw-araw sa pamamagitan ng pagtatala nito. Ano ba ang iyong kasagutan? Maaari mo bang isulat? Letter T. Tala-arawan ay wasto. Tama. Ito ay isang paraan ng pagpapadala ng isang mensahe sa isang tao sa malayong lugar. Ang iyong kasagutan ay letter L. Liham. Wasto. Ikatlo, bahagi nito ang pagbati sa taong pinadadalhan ng mensahe. Isulat mo na. Letter L. Liham. Tama. Nakapagpapaalala ito ng pangyayari sa buhay. Ano ba ang iyong sagot? Letter T. Tala-arawan ay wasto. Kalima, isang paraan ito para patuloy na magkumustahan ang taong magkalayo. Ano ba ang iyong kasagutan? Letter L. Liham ay tama. Narito naman ang ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin at tukuyin kung anong bahagi ng liham ang inilalarawan. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Dito naman ay isinusulat ang pangalan ng nagpadala ng liham. Letter A, petsa. Letter B, bating panimula. Letter C, katawan ng liham. Letter D, bating pangwakas. Letter E, lagda. Maaari mo bang bilugan ang letra ng tamang sagot? Letter E.
lagda, wasto. Ikalawa, makikita rito ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. Ano ba ang iyong kasagutan? Bating pangwakas ay wasto. Katlo, nagsasaad kung ano ang pangalan ng sinusulatan. Sinasabi rito kung para kanino ang liham. Ano bang bahagi ito? Ang iyong kasagutan ay letter B. Bating panimula ay wasto. Kaapat, isinusulat dito ang mensahe o nais ipabatid ng liham. Saan mo ito isusulat? Letter C, katawan ng liham ay tama. Kalima, tinutukoy nito kung kailan na isulat ang liham. Ano ba ang iyong sagot? Petsa ay wasto. Ngunit bago natin ipagpatuloy ay pakiclick na subscribe kung bago ka pa lang at hindi pa nakaka-subscribe. Maraming salamat sa iyo. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check kung tama ang tuntunin sa pagsulat ng liham at tala-arawan. Lagyan naman ng X kung hindi ito bahagi ng tuntunin. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, ang mga pangungusap ay dapat nagsisimula sa malaking letra o titik. Maaari mo bang lagyan ng check or X ang unang pangungusap? Tama ang iyong sagot. Ikalawa, mahalaga ang paglalagay ng pangalan ng kung sino ang nagpadala ng liham. Sulat mo na ang iyong sagot. Tama. Magaling. Ikatlo, ang bawat pangungusap sa bawat talata ay dapat na nakapasok o may indensyon. Ito ba ay tamang tuntunin? Tama. Kaapat, hindi mahalaga ang pagsasaalang-alang ng wastong espasyo sa bawat bahagi ng liham at tala-arawan. Ano ba ang iyong masasabi? Ang iyong kasagutan ay wasto. Kalima, sundin ang tamang bantas na dapat gamitin upang maliwanag na maipahayag ang mensahe. Wasto ang iyong kasagutan. Tama. Narito naman ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Punuin ang tala-arawan. Sumulat ang mahalagang pangyayari sa araw na ito hanggang sa kinabukasan. Ano ba ang mahalagang pangyayaring naganap sa iyong buhay ngayong araw na ito? Isulat mo sa tala-arawan. At higit sa lahat,
Huwag mong kalilimutang ilagay ang petsa. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumawa ng isang liham ng pasasalamat sa iyong mga magulang. Sundin ang wastong tuntunin sa pagsulat ng liham. Ano-ano ba ang mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa iyong mga magulang? Isa-isa mo itong ilagay sa katawan ng liham. Higit sa lahat, sundin ang tuntunin at alalahanin ang mga bahagi ng liham. Ano ba ang iyong tatandaan? Ang pagsulat ng puwang ay isang paraan upang maipahatid ang isang mensahe. Ang puwang ay ang pagsulat ng mga mahahalagang karanasan o pangyayari sa bawat araw. Ano ba ang kasagutan mo sa unang puwang? Liham. Gusto. Sa ikalawa, tala-arawan. Tama. Mahalaga ring tandaan ang 5 bahagi ng liham. Ang petsa, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas at lagda. Ang pagsulat ng liham ay isang paraan ng pagpapaabot ng mensahe. Ang pagsusulat sa tala-arawan ay isang paraan ng pagtatala ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maipapaalaala nito ang mga naging karanasan, masaya man o hindi. Narito po ang ating sanggunian. Ibot 4A Learners Material, Quarter 4, Weeks 1 and 2, Milk number 35. Sana'y nakatulong ang videong ito sa pag-unawa mo sa ating aralin sa pagsulat ng liham at tala-arawan. Maraming salamat sa iyong pagbibigay ng oras sa ating aralin. Thank you so much for listening and God bless us all.